Isang mapagpalang araw po ng Lunes sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Ngayon po ay araw ng Lunes sa loob ng huling linggo sa kalendaryo ng ating simbahan sa liturhiya, sapagkat ngayon po ay Lunes sa loob ng ika-34 na linggo sa karaniwang panahon. Ang huling linggo sa pangliturhiyang kalendaryo ng ating simbahan. Pagbati po sa lahat ng mga viewers, mga supporters and followers of our daily gospel reflection. Binabati ko rin po kayong mga devoto San Antonio ng Padua at ang mga members ng 1000 Club of St. Anthony sa mga bukas palad ni San Antonio ng Padua. Ang lahat po ng mga tumutulong upang itaguyod ang pambansang dambana ni San Antonio ng Padua. Binabati po namin kayo. Salamat po sa lahat ng tulong niyong binibigay. Sana po nasa ligtas kayong kalagayan. And once again, welcome po sa ating daily gospel reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita sa araw na ito. Mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito, atin pong pagninilayan ang pagbasa ng mabuting balita ayon po kay San Lucas. Ito po ay mula sa ika-21 kabanata, mga talata 1 hanggang 4. Ang pamagat po na binigay ko sa ating pagninilay ngayon ay nagsasabing, "Do not wait to get rich in order to give." Hindi natin kailangan tayo na maging mayaman pa tayo bago tayo tumulong o magbigay. Napakaganda po ng sinabi ni Jesus sa ating ebanghelyo na sinasabi po niya, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat bahagi ng di na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay." Malinaw po ang sabi ni Jesus, dukha in the superlative degree. Hindi lang siya ordinaryong mahirap, mas mahirap pa sa pangkaraniwang mahirap. Sapagkat ang sabi ni Jesus, dukhang-dukha. At sa kabila ng kanyang pagiging dukhang-dukha, nagawa pa niyang magkaloob. Hindi siya nagbigay dahil sa sobra na yung kanyang binigay at hindi na kailangan. Kailangan pa po niya sapagkat siya po yung walang-wala at sa kabila ng kawalan, siya po ay nakapagbigay. We do not need to wait to get rich in order to give. No matter how poor a person is, kindness can make us the most beautiful and the richest person in the world. Naalala ko po yung sinabi ni Saint Elizabeth of Hungary. In order to give, we don't need to have money in our pockets. Ang kailangan lang daw ay magkaroon tayo ng pusong puno ng pagmamahal upang tayo ay magbigay. And so, it is not how much we do, but how much love we put in what we do that really counts and matters in the eyes of God. The Lord evaluates our giving not by how much we give, but by how much we have left after we have given. May mga tao naman talagang nagbibigay dahil hindi nila kailangan ang kanilang mga ibinibigay. At may mga tao din naman talaga na sa kabila ng karukhaan, hindi nagiging dahilan ang pagiging dukha para masabing wala akong maibibigay. Sapagkat ang totoo, ang kailangan lang talaga ay magkaroon ng isang pusong puno ng pagmamahal na magtutulak sa iyo para ikaw ay magbigay. Sapagkat ang pagmamahal ang nagtutulak sa atin para magbigay. We can give without loving, but we cannot love without giving. Kaya, kung ikaw ay nagmamahal, itutulak ka ng pagmamahal sa kabila ng pagiging dukha para magbigay. Sabi nga po sa Lumang Tipan, mas mainam ang manalangin
at magbigay ng lugod sa Diyos sa pamagitan ng pagtulong sa mga mahihirap kaysa ang magpayaman at mandaya. Mabuti ang magkawang gawa kaysa mag-impok ng ginto. O ayan, ang salita ng Diyos na mismo ang nagpapaalala sa atin. Mas mainam ang tumulong sa mahirap kaysa ang magpayaman at mandaya. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, una itinuturo sa atin that the joy in giving is stronger than the pain we feel in losing. Ang kaligayahang ating mararamdaman sa pagbibigay ay mas makapangyarihan sa sakit na pwede nating maramdaman kapag tayo ay nagbibigay. Kapag nagbigay ka ng isang bagay na mahalaga sa iyo, pero ibinigay mo pa rin sa iba, sigurado meron kang kirot na mararamdaman sapagkat ang binigay mo ay bagay na gusto mo at kailangan mo pa. Subalit dahil sa pagmamahal, nagawa mong tiisin ang sakit na naramdaman mo sapagkat mas makapangyarihan yung kaligayahang mararamdaman ng taong iyong pinagbigyan. Lalo na kapag nakita mo yung kanyang ngiti at saya na hindi matutumbasan ng pera. The joy of the person you have helped in giving is always greater than the pain that you can feel in losing for the greater good of others. Anyway, it is in giving that we find the true reason for living. Because we live not for ourselves. We live for others. Sapagkat sabi nga, walang nabubuhay na tao para sa sarili lamang. You give a little when you give of your possessions. It is when you give of yourself that you truly give. Paalala po ni Khalil Gibran. Pangalawa, true generosity must always be motivated by love. Ang tunay na pagiging mapagbigay ay laging itinutulak ng tunay na pagmamahal. Sabi ko nga kanina, you can give without loving, but you cannot love without giving. Because giving is the only way that true love grows. Sabi ko nga, ang magdadala naman talaga sa atin sa langit, hindi naman yung mga bagay na iniimpok natin para sa ating sarili lamang. The things that will bring us to heaven are the things that we are giving away. We give because we love, and there should be no other reason except love. Pangatlo, when you give the best of what you have, you also give the best of who you are. Kaya yung mga bagay na ibinibigay natin ay reflection din lamang po ng tunay na nilalaman ng ating kalooban. A true, generous person gives without expecting anything in return. At kapag nagbigay ka ng isang bagay na mahalaga sa iyo na kahit kailangan mo pa, yun ay nagpapakita ng iyong larawan sa pagiging isang taong bukas sa pagbibigay, hindi mula sa mga bagay na hindi na kailangan, kundi maging sa mga bagay na kailangan mo pa, pero handa mong ibigay para sa higit na nangangailangan. The poor widow in today's gospel reading did not give only the best that she had. She literally gave everything that she had to live on. By giving the best of what we have, we also give the best of who and what we are. Kaya mga kapatid, sana po matuto tayo sa aral na binibigay ng babaeng balo na dukhang-dukha na sa kabila ng kanyang dukhang-dukhang katayuan sa buhay, nagawa pa rin po niyang magbigay. Do not wait to get rich in order to give. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patuloy mo kaming minamahal at pinagkakalooban ng lahat ng bagay para sa aming pangailangan araw-araw. Tulungan po kaming maging bukas palad na nagbibigay na walang hinihintay ng anumang kapalit. Matutunawa kaming magbigay, hindi lamang dahil sa hindi na namin kailangan, kundi dahil may mga taong higit na nangangailangan. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po, nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan niyo at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng Ebanghelyo araw-araw sa ating mga kakilala, mga kaibigan, lalo tigit
ang ating mga mahal sa buhay. Remember that evangelization should start at home. Let us fill the world with the message and power of God's words. Mga kapatid, patuloy po ang aming panawagan sa lahat po ng mga maaring makatulong pa sa aming programa sa darating na Kapaskuhan. Pampamilyang handog ni San Antonio sa darating na Pasko. Magkakaloob po kami ng 1,000 bags of Medianoche packages sa 1,000 mahirap na pamilya. Ang aming po kakaloob ay pagsasaluhan nila sa pagsalubong sa pagdating ng bagong taon. Bawat bag po ay nagkakahalaga ng 1,000 piso. Kung kaya't kailangan po namin ng 1,000,000 at sa ngayon po, kami po ay nakakalikom na ng mahigit 300,000 piso. Malaki-laki pa po ang kulang, kaya kami po ay patuloy pa rin nananawagan. Sa mga nagkaloob na, maraming salamat. Sa mga nagnanais pang tumulong, kami po ay magpapasalamat sa inyong ibibigay. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. Pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.